Kita nyo naman. Yun no. Hi guys, welcome back again to my vlog, and for today's video, upo muna tayo dahil wala tayong trabaho ngayon. Tayo magpa-part-time as a Japanese language teacher. Nagkataon nga ngayon na wala tayong trabaho sa labas, kaya tayo magtuturo muna ngayon. Bukod kasi sa mga estudyante ko na night time, meron din ang mga estudyante ng daytime. Nga lang, nakakapagklase lang kami kapag wala akong pasok sa labas. Extra income din to, lalo na ngayon nagpapayaman tayo. Joke lang yun guys. Nagkataon kasi na naghihintay pa lang ako ng visa ko, kaya sabi ko habang naghihintay ako kumuha ako ng slot. Nagkataon naman kailangan talaga ng mga school na pinagtuturuan ko, kaya ito nagtuturo tayo. Sayang din kasi at income na rin to. Magpipitong taon na nga ako na nagtuturo ng Japanese language, kaya ngayon hindi na maiwasan yung pananakit na lalamunan. Kaya minsan napapaisip ako na tumigil na lang. Pero kapag bakante tayo, bakit hindi, diba? Sumala ng diskarte at syempre tiyaga sa trabaho. Para kahit paano meron kang extra. Lalo sa panahon ngayon bawal yung tatamad-tamad. Pagka-Pilipino pa naman, napaka-madiskarte. Kaya kapag wala akong trabaho sa labas, dito naman ako umupo. Meron din akong klase kapag weekend, sayang din. Kadalasan sa mga naging estudyante ko yung mga nasa Pilipinas. Napaka-convenient na rin kasi ang pag-aaral ng Japanese language. Pwede ka matuto kahit sa online. Pero masasabi ko na iba pa rin talaga kapag physical class. Mas marami kang activity na pwedeng gawin. At tingin ko mas maraming bagay na pwedeng mas matutunan ng isang estudyante. Mas na-explain mo kasi sa kanila, lalo na kapag physical mong tinuturo. Natuturuan ko nga pala iba-iba yung dahilan bakit sila nag-aaral ng Japanese language. Yung iba naman kababayan natin na nandito sa Japan pero wala silang idea or hindi pa rin sila nakakapagsalita ng Nihongo hanggang ngayon. Kaya sila nag-aaral ng Nihongo. Yung iba naman, mga estudyante ko sa Pilipinas, gusto nila pumunta dito sa Japan as worker. Yung iba naman, gusto raw nila maintindihan yung pinapanood nilang anime. Ilan naman sa mga estudyante ko, gusto nila mag-student visa. Yung iba naman, kailangan daw sa trabaho. Maraming dahilan at magkakaibang dahilan nila bakit sila nag-aaral ng Japanese language. Naalala ko tuloy, nung una kong pag-aaral ng Japanese language, talaga nahirapan din ako. Paano ba naman yan? Dami talagang kailangan na i-memorize. Tatlo kasi ang writing system in Japan. Merong hiragana, katakana, at saka ang kanji. Ang hiragana at katakana ay kayang-kaya mo sa uluhin ng 2 hanggang 3 araw. Ang kanji naman ang pinakamahirap talagang i-memorize, lalo na kapag nag-umpisa ka pa lang. Ang kanji kasi ay isa siyang character na mula sa China. At ang pag-aaral ng kanji ay per level. Hindi siya kailangang madiliin, step by step. Bukod pa dito, may mga kailangan talagang aralin katulad ng mga vocabularies, verbs, adjectives, adverbs, and so on so forth. Bukod pa dito, may mga conversation example. Challenging din ang pagtuturo ng Japanese language. Challenge ang pag-aaral, challenge din ang pagtuturo. Maraming Japanese language school sa Pilipinas, pero mas dumarami na ngayon ang mga nagtuturo sa online lang. Bukod kasi sa convenient, hindi mo na kailangan na mamasahe para makapunta pa sa mga Japanese language school. Karamihan sa mga busy, sa mga nag-aaral, or sa may mga trabaho, suitable tong ganitong setup. Hindi mo na nga naman na kailangan na pumunta pa sa mga Japanese language school para matuto. Kaya sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Japan, unang-una natin kailangan gawin ay mag-aral ng Japanese language. Sigurado kasi na mahihirapan ka sa pamumuhay dito sa Japan kapag hindi ka marunong magsalita. Hindi kasi English country in Japan, kaya mas mahirapan tayo mamuhay dito kapag hindi tayo marunong magsalita o hindi tayo nakakaintindi. Kaya kung ikaw na nagbabalak na pumunta dito sa Japan, mas maganda na i-prepare mo muna yung sarili mo sa pag-aaral ng Japanese language. Para kung sa ganun, mas maintindihan mo sila, mas maintindihan mo kung ano yung mga sinasabi nila, mas maintindihan mo yung kultura at saka yung habit nila dito. Mas enjoy din kasi mamuhay kapag nakakausap mo sila. Lalo na kapag naintindihan mo yung mga sinasabi nila. Kung sa mga nag-aaral, sumasakit yung ulo. Sa amin naman na nagtuturo, buot sumasakit yung ulo, sumasakit din yung lalamunan. Lalo na ako, umaabot hanggang 10 hanggang 12 oras yung pagtuturo. 2 klase kasi hinahawakan ko ngayon. Isang pang umaga, isa naman na panggabi. Mahirap din talaga, lalo na kapag kailangan lesson na talaga, nakumbaka na talaga ng boses. Kaya ginagawa ko every 2 hours yan, nagpapahinga kami ng 15 minutes. Para kahit paano ma-relax yung utak nila pagkatapos ng ilang minuto, ilang oras sa pag-aaral. At ako naman para ma-relax ang aking boses. Sobrang sakit kasi lalamunan kapag nagkataon na puro lesson ang gagawin. Babawi na lang talaga kapag may mga activity. Nalala ko pa nga noon, nag-aaral ako ng Japanese language. Na-miss talaga ako sa mga Japanese language teacher ko kasi bukod sa Pilipino sila, kayang-kaya nilang ituro yung hindi naman nila lingwahe. Kaya sabi ko sa sarili ko na pagpunta ko sa Japan, mag-aaral ako na mabuti para pag-uwi ko sa Pilipinas kahit papaano meron akong trabaho na katulad nila. Pero ngayon na magpipitong taon na ako na nagtuturo para nakakapagod na rin at the same time paulit-ulit na lang din yung cycle. Pero sabi ko blessed pa rin ako kahit papaano kasi hindi nga naman lahat may mga skill na ganito. At syempre bukod sa experience na to, kahit papaano marami ka nakakasalamuhan na tao. Marami ka rin mga bagay na natutunan din sa kanila. Hindi lang yung kahit papaano malaking tulong talaga sa financial ang pagtuturo. Mas malaki kasi ng konti ang bigayan kumpara sa normal ka magtatrabaho na minimum. Naalala ko pa nga na dahil sa pagtuturo ko, nakabili ako ng sasakyan. Minsan man madalas na nakakaramdam ng pagod dahil sa pagtuturo, lalo na sa sakit sa lalamunan. Pero kailangan natin gawin para kahit papaano may mga matutunan din yung mga kababayan natin. Kaya sa mga nagbabalak na mag-aral, malay mo susunod na taon nandito ka na rin. Tsagalan talaga. Yun lang.